Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Department of Energy o DOE patungkol po sa pinalakas na Nuclear Energy Emergency Preparedness Plan at ang update po sa isinusulong na paggamit ng nuclear energy sa bansa. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Ngayon po ay kasama na natin via Zoom ang tumatayong Director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy o DOE. Siya rin po ang namumuno sa Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEPIAC Technical Secretariat ng Kagawaran. Narito po si Director Patrick Aquino. Director Patrick, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Sir Win, at sa mga nanonood at nakikinig ngayong hapon. Opo. Director, napatawag po kami at kinuha po ang inyong opinion para rito. Kasi po, sa mga nagdaan taon po, upang mapalakas yung ating energy mix, layo naman po na mapalakas po yung energy security sa ating bansa. Isa po sa mga sinusulong ay itong paggamit po ng nuclear energy. At kamakailan po ay pinalakas pa ng Department of Energy yung tinatawag po na National Nuclear Emergency Preparedness Plan. Ano po ba itong plano na ito at ano-ano po ba yung nilalaman nito? Okay. Yung National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan or tinatawag nating RAD plan, ito yung ating pangkalahatang emergency arrangement sa ilalim ng ating bagong nuclear regulatory framework na kung ano ang gagawin ng ating buong bansa. Full of government approach ang ating ginagawa. Ginagawa natin ito para maliwanag yung ating mga coordination mechanisms at lalong-lalo na alam ng ating mga kababayan at ng ating mga ahensya ng pamahalaan kung ano ang gagawin kung magkaroon man ng emergency. Ang ginawa nating plano, nagkaroon tayo ng ride shop nitong nakaraang linggo para maging practical ito, effective to, at ang importante, kayang ma-implement ng ating mga kababayan. Opo. Director, ayun nga po nabanggit ko kanina, meron tayong pinaplano po na pagka-acquire o paggamit mismo or integration mismo nitong nuclear energy sa ating energy mix. Ang pinalakas po ba na National Nuclear Emergency Preparedness Plan po ay nangangahulugan po ba na nasa advanced stage na po ba yung ating pag-operationalisa sa nuclear energy dito po sa ating bansa? Alam mo yung conversation natin pagdating sa nuclear, halos mahigit isang dekada na natin itong nilatag. Kung babalikan nga natin, noong 2020, nagkaroon na ginawa yung ating Nuclear Energy Program Interagency Committee. Noong 2022, inatasan ng DOE na ilagay ang ating nuclear bilang bahagi ng ating energy for power generation.
Nitong nakaraang taon, pinasa ang Republic Act 12305 or yung nagtatatag ng Independent Nuclear Regulator, yung ating tinatawag na PhilAttom. Mm. Sa ilalim ng Philippine Energy Plan, maliwanag yung ating plano. Tinataya natin na pagdating ng 2032, halimbawa, may papasok na 1,200 megawatts na nuclear Mm. for power generation. Madadagdagan ito, aangat ito ng hanggang 2,400 megawatts sa 2035 at hanggang 4,800 megawatts sa 2040 and beyond. Mm. So, sa pamamagitan nito, na ipagtulungan na rin tayo sa International Atomic Energy Agency or IAEA, kung saan ni-review na ang ating bansa doon sa mga pagtalima natin or pag-comply sa mga tinatawag na 19 infrastructure issues. Magmula 2018 hanggang nung 2024, doon sa ilang phases 1, 2, and 3, nasa phase 2.5 na ang ating bansa. Nangangahulugan nito na hinanda na natin ang pagtalima or pag-comply ng bansa natin dun sa mga non-negotiable na requirements kung papasok tayo sa nuclear for power generation. Ito yung safety, security, at yung safeguard. Kaya kung tatanungin niyo po ang ating DOE, kaya nga po tayo merong interagency na NEPIAC, ang layon po ng ating pamahalaan, maging handa tayo. Pero uulitin natin, ang desisyon kung magkakaroon po ng nuclear power plant, nasa atin pa rin ito, nasa komunidad. Ang ina-assure lang ng ating pamahalaan, kung magdesisyon po ang mga komunidad, yung atin pong papasok na planta, safe, secure, at puno po ng safeguards. Opo. Ayun nga po, nababanggit natin na Director Patrick. Kasi ito rin mga nakalipas din po na buwan ay nabatid natin na may development na po dito sa small modular reactor po, o mas maliit na, kumbaga mas maliit na kapasidad kumpara dito sa mga nakikita nga natin na malalaking nuclear facility guys sa Japan, sa South Korea, sa Russia. Sa ngayon po ba, kamusta na po ito? Tsaka bukod po rito, may iba po ba tayong option para po sa paglikha ng nuclear energy? Okay. Yung sa nuclear energy, liliwanagin natin yung mga tinatawag nating small modular reactors or micro modular reactors. Wala pa tong commercially licensed na available. Under development siya, kaya nga sa ilalim ng ating Republic Act 12305, nakalagay doon kapag bago yung teknolohiya, kailangan malisensyahan siya at in operation sa ibang bansa ng 2 taon bago maipasok dito. So kung tinatanong ng ating mga kababayan at mga nakikinig, ano yung inaasahan natin right now sa kasalukuyan na papasok na nuclear power plant? Yung conventional siya. So nangangahulugan yung mga capacity niya, nagsisimula siya sa 600 megawatts pataas, hanggang 1,000, 1,200, or hanggang 1,400 megawatts ang isang unit. So yun yung pinaghahandaan natin. Ngayon, pinabantayan pa rin naman natin yung mga SMRs and MMRs, at base sa ating pagmomonitor, inaasahan naman na natin na magkakaroon ng lisensyado at hopefully commercially operating na unit siguro sa 2027, sa susunod na taon, or sa after that. So kung titignan pa rin natin yung ating roadmap, 2032 yung tinitignan nating pagpasok halimbawa ng hanggang 1,200 megawatts, pasok pa man din siya. Pero siyempre iniintay actually maging commercially operated and licensed yung mga SMRs and MMRs sa ibang bansa. Opo. Ayun nga, nababanggit nyo rin po, Director Patrick, ito ngang pag-focus muna natin dito sa mga conventional nuclear system nga po kumpara dito sa ating mga micro tsaka small modular po. Bali, Director Patrick, kasi hindi na rin po mawawala sa isipan nating mga Pilipino pag sinabing nuclear energy. Syempre, papasok din dyan yung Bataan Nuclear Power Plant. Kamusta na po ito? At possible pa na dito mapupunta yung sinasabi nating conventional po na sistema na pag-acquire po rito sa nuclear energy po? Okay. Yung usapan sa Bataan Nuclear Power Plant, liwanagin lang natin ito. Kung babalikan natin noong 2024, may nilagdaang kasunduan ang ating pamahalaan sa gobyerno ng Korea. Ang layon nito ay magkaroon ng isang feasibility study para tignan kung kaya pa legally, technically, at financially i-operate yung ating BNPP. Ang masasabi ko lang dito, kasi ito ay pinag-iusapan pa sa ating mga opisyal, kahit nung 2008, 2017, maging yung ating Rosatom, yung sa Russia, nung inassess yung ating BNPP, ang naging conclusion nila, kaya naman talaga siyang gamitin at patakbuhin. Ang tanong nilang na naiwan kahit noon hanggang ngayon,
economical ba siya? Yung numero ba? Kung Mm-mm. patatakbuhin ba natin siya, yung inaasahan ba nating benepisyo o haba ng operasyon, maaabot niya? Mm-mm. Yun yung laman nitong kasalukuyang may resulta na tayo na pinag-aaralan ngayon ng ating mga mas senior officials. Mm. Kung tama po ako sa pagkakaintindi ko, Director Patrick, dahil po ba sa mga naka-integrate na po ng mga sistema dito po sa Bataan Nuclear Power Plant, kaya po tinitingnan natin na possibly ay maging mas mahal yung magiging gastos kapag ginamit po o inoperational sa po itong power plant po na ito? Hindi, sige, sige, hindi naman lingid sa ating kaalaman na yung Bataan Nuclear Power Plant, yung BNPP, mahigit apat na Mm. pung taon na rin siya eh. Kung Mm. titingnan nyo magmula nung kinonstruct. At gaya ng ibang mga facilities, syempre may mga bahagi nito kailangan i-update. Mm. Ang masasabi lang natin kung ikaw ba ay mamumuhunan sa isang planta at mag-ooperate, na pag tinignan natin ang magiging operasyon niya na lang dahil nga meron na siyang katandaan 20 taon na lang halimbawa. Mm. Mas pipiliin mo ba yon kung ang gagawin mong proseso pagkuha ng lisensya sa PhilAttom, pag-comply sa mga reglamento, para ring nagawa ka ng bagong planta? So Mm. siguro yun yung ating sinasabi dun sa ating mga kababayan. Mm. Pero liliwanagin natin na yung BNPP, yung lokasyon niya, pag tinignan natin na pag-aralan na ito, talagang prime pa rin siya. Ibig sabihin, ayos pa rin siyang talagang lagyan ng nuclear power plant. Hindi po biro yung proseso ng pagpili ng isang lugar. Nadaanan po yun ng BNPP, kaya nga po yun na-construct. At Mm. i-share lang po natin sa ating mga kababayan, magmula ng 1984 hanggang 1997, yung fuel po para patakbuhin siya bilang nuclear power plant, nasa Pilipinas po natin bago natin binenta noong 1997 at nawala na sa Pilipinas. Mm. Bakit po mahalaga yon na sinasabi natin? Dahil nangangahulugan po nun, nabentahan tayo ng fuel para tumakbo siya nuclear power plant. Dahil nakapag-comply tayo, ligtas po yung planta. Mm. Ang sinasabi po natin sa ating mga kababayan, hindi lang po batas ng Pilipinas ang sinusunod natin pagdating sa nuclear. Heavily regulated po siya. Mm. Kung meron pong pagdududa sa safety, security, or safeguard ng isang planta, hindi po makakatanggap ang bansa natin or kahit anong planta ng fuel. The fact na umabot po tayo hanggang 1997 nung binenta natin na nandito po yung fuel, nangangahulugan po, batay dun sa requirements ng ating International Atomic Energy Agency, ligtas pong patakbuhin yung BNPP as a nuclear power plant. Mm. Director Patrick, ayun nga po na pag-uusapan natin ito. At the same time, nababanggit niyo po kanina na may mga bansa rin po na katuwang natin para nga po sa tuluyan nga pong paggamit nitong nuclear power plant o energy sa ating bansa. Sa ngayon po ba, ano-ano po bang mga bansa ito? Tsaka kamusta na po yung stage ng pakikipag-usap natin sa kanila? Okay. Yung ginagawa ng ating pamahalaan, kasi sa ilalim ng batas, ang pamahalaan, hindi na siya ang namumuhunan sa mga power plants sa ilalim ng IPIRA. So, ang ginagawa ng ating gobyerno pagdating sa nuclear, inilalatag yung mga kakailanganin ng pribadong sektor para pumasok dito. So, ano-ano na yung nagawa natin? May kasunduan tayo, kagaya ng nabanggit ko with Korea. Mm. Meron tayong ongoing partnerships with Japan, maging dito sa Estados Unidos or sa USA. Kung babalikan natin yung framework para magdala ng civilian nuclear energy for peaceful uses, na pirmahan na ng bansa natin yung 123 agreement. Mm. Meron rin tayong mga kasunduan at aktibong diskusyon sa France, maging sa Canada. So ang ating bansa ay bukas maipagtulungan sa ating mga advanced countries pagdating sa nuclear. Dahil ang nuclear nga, uulitin natin, bagito tayo dito. Ang gusto natin, katuwang natin yung mga may experience na bansa para ulitin natin. Pag nag-operate or pumili ang mga Pilipino ng nuclear, ito ay sumusunod sa safety, security, at safeguard. Apo. Director Patrick, sa mga napag-uusapan po natin, sa ngayon po ba, nakikita po ba nating on track yung DOE pagdating po sa planong integration po ng nuclear energy po sa ating kabuang energy mix po? Yung pagiging on track natin, dahil nabalangkas na natin as far back nga nung in-update natin yung Philippine Energy Plan 2023-2050, nakalatag na ang pagpasok ng nuclear, hinanda na ng ating DOE. Ngayon, ang mga tinatrabaho natin sa ilalim ng roadmap, sinisigurado natin na yung ibang mga bahagi, labas ng DOE, halimbawa, na-address.
kagaya nga nung sinimulan natin, yung ating National Radiological Plan, naggawa rin tayo nung nakaraang linggo ng National Radiological Emergency Preparedness Workshop kasama nung sa region. Kasi ang gusto natin, makita ng ating mga kababayan at ng ating pribadong sektor na handa ang buong sambayanan, ang buong pamahalaan, tanggapin, gamitin ang nuclear at in the event na meron ngang hindi kaaya-ayang mangyari, nandito yung mga protocols, alam ng mga Pilipino kung paano tugunan ang isang hindi inaasahang pangyayari kung umabot tayo doon. Opo. Director Patrick, siguro po magbigay na lang po tayo ng mensahe sa ating mga kababayan para kahit paano ay mas maliwanagan po sila, particular dito po sa ating pagnanais po na maka-acquire po nitong energy, nuclear energy sa ating energy mix dito po sa ating bansa. Director Patrick, nasa inyo po yung pagkakataon. Maraming salamat. Ang ating paalala sa ating mga kababayan, maging bukas dito sa ating nuclear energy. Ito po ay low carbon, katuwang po ito ng renewable energy na magbibigay po sa ating bansa ng pagkakataon sa isang base load requirement na kagaya ng bansa nating lumalago kailangan. Asahan nyo po sa pamahalaan, buong pamahalaan po ang nagtatrabaho, whole of government, na siguraduhin na kapag pumili po tayo ang ating mga community ng nuclear, ito po ay magiging ligtas, sumusunod sa mga pamantayan ng pandaigdigang requirements ng ating IAEA. At ang focus po natin, uulitin natin, safety, security, at safeguards. Maraming salamat po, Director Patrick, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Maraming salamat rin. At yan po ang ating naging panayam kay Director Patrick Aquino ng Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Malacanang kinontra ang pahayag ng mga kritiko patungkol sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi nagkukumahog ang Pangulo para lamang may maiulat sa State of the Nation Address o SONA sa susunod na linggo. Mula Malacanang nagbabalita si Alvin Baltazar. Walang pagkukumahog sa panig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para lang may maiyabol sa accomplishment at maiyabol sa gagawin nitong State of the Nation Address nito sa Lunes. Ito ang binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pahayag ng ilang kritiko ng punong ekutibo na nagdo-double time ito para makapagbigay ng kanyang report sa SONA. Ayon kay Castro, kung nagkukumahog man ang Pangulo ay hindi dahil sa SONA kundi dahil sa nais pa nitong marami pa siyang magawa sa taong bayan. Kulang na kulang ani Castro sa oras ng punong ekutibo para maiyatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. At para sa mga tagapunan ng Pangulo, mas makabubuti ani Castro na lawakan nila ang kanilang pag-iisip, buksan ng mga mata at tainga para mapagtanto kung ano na ba ang nagawa ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga magsasagawa ng kilos protesta sa ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsusunog ng effigies. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco, bagaman iginagalang nila ang freedom of expression at constitutional rights sa mga unang mga rallyista, ay labag naman sa batas ang pagsusunog ng mga effigy. Ito'y salig sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act at Republic Act 8749 o Clean Air Act. Pagtitiyak naman ng PNP na pananatilihin pa rin nila ang maximum tolerance at panawagan sa mga rallyista para sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng mga kilos protesta. Is it normal na, i-question lang po rin, di ba, na is it normal na magsunog? Again,
meron pong caveat naman yung ano natin, di ba? We respect, we will not prevent all people from exercising their constitutional right to peaceful assembly. Di po ba? Meron naman po tayong qualifier to peaceful assembly. Hindi po natin ihihinder yan. Pero let's maintain yung peace. Ang pahayag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, hindi pakikialaman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang planong paghahain ng mga kaso ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag matapos punahin ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Antonio Tino ang administrasyon mula sa umunoy selective prosecution sa investigasyon sa flood control scandal. Ayon kay Castro, walang pangingialam na gagawin ng Pangulo sa investigasyon at susunod lamang sa kung ano ang mga ebidensya. Tiniyak din ito na umiiral ang due process para sa sinumang maaakusahan na sangkot sa anomalya. Sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatili ang tiwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ginawa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang pahayag sa gitna ng investigasyon ng National Bureau of Investigation kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y funding irregularity sa 2019 SEA Games. Git ni Castro, walang ebidensya na iniuugnay kay Dizon tungkol sa nasabing irregularidad. Lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo ay siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman po na ipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malacanang kinokondena ang lahat ng uri ng pagmamaliit sa mga Pilipino. Inihayag ito ng palasyo makaraang maglabas ng AI video ang isang Chinese state media na naglalarawan sa mga Pinoy bilang unggoy. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Raquel Bayan. Kinukondena ng Malacanang ang anumang forma ng pangmamaliit sa mga Pilipino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng AI-generated video na inilabas ng China Daily kung saan itinatampok ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa opisyal, tulad ng mga Pilipino, hindi rin ikinatuwa ni Pangulong Marcos ang video o ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagulat na anya si Secretary Taz Lazaro hinggil dito at una na ring naglabas ng pahayag ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Ayon kay Castro, nasa DFA na rin kung kanilang ipatatawag ang ambahador ng China na nakatalaga sa Pilipinas. Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina U.S. Ambassador to India Sergio Jor at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago dumalo sa ASEAN-related engagements sa Pilipinas. Layo ng courtesy call na palakasin ang regional cooperation, economic ties at digital trade. Pinagtibay ni Pangulong Marcos at ng U.S. envoys ang kanilang pangako na panatilihing malaya at bukas ang Indo-Pacific habang pinaiigting din ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbisita ay paghahanda para sa nalalapit na Quad Ministerial Meeting na dadaluhan ng isang kinatawan ng Amerika. Isasagawa ang pulong sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting na nakatuon sa pagsusulong ng bagong lunsad na Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nananatiling buo ang paninindigan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa polisiya nito na nagbabawal sa member states mula sa pagkakaroon ng weapons of mass destruction. Ito ang naging pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kaugnay pa rin ng chairship ng bansa sa ASEAN at sa pagkasa ng pulong ng Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone o SEANWFC Commission. Ito ang naging panawag ng ASEAN kasunod ng paghina ng ilang hakbang sa pagdisarma sa mga nuclear weapons sa ilang bahagi ng mundo, bunsod ng epekto ng geopolitical tensions na malaking hamon para sa ASEAN at sa international community. As we enter the new decade for the treaty, we stand true to our vision for the region to remain a nuclear weapon-free zone and free of all other weapons of mass destruction. But more than a celebration, this year necessitates a deeper introspection on the future of the ASEAN Phase Treaty. Since our last meeting in 2025, the global non-proliferation security architecture has undergone immense strain. Ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balita naman kaugnay sa impeachment trial. Aprobado na ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng prosekusyon na ipasabina ang bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Cheese Escudero, kaparehong aksyon na ang nangyari kung saan ipinasabina ng impeachment court ang bank at AMLAC records sa isinagawang impeachment trial kay nooy Supreme Court Justice Renato Corona. Bukod sa mga nasabing dokumento, pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapasabina sa 19 na kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Duterte at Carpio. Hindi naman pinayagan ng korte ang pagpapasabina sa bank records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Cheese Escudero. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
House Prosecution Panel nagpahayag ng kaandaan sa anumang aksyon ng Defense Panel kaugnay sa pagkatig ng Senate Impeachment Court sa pagpapasabina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes. Sinabi ni House Prosecutor Leila de Lima na handa sila sa anumang legal na hakbang ng kampo ni VP Sara Duterte o sakaling iakyat nila sa Korte Suprema ang desisyon ng Senate Impeachment Court na magpapalabas ng sabpina para sa kanyang mga bank at tax records. Ayon kay De Lima, bagamat paulit-ulit na naghahain ng petisyon ng kampo ng depensa sa mataas na hukuman, nananatili silang bigo na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO. Anya, inaasahan na ng prosekusyon ng patuloy na paghahain ng apela ng depensa sa Korte Suprema, kaya't nakahanda silang ipagtanggol ang naging desisyon ng impeachment court. Sinabi rin ng mambabatas, tutulong ang Office of the Solicitor General na siyang tatayong kinatawan ng House Prosecution Panel kung sakaling formal na makarating sa Korte Suprema ang legal na usapin. Narito ang pahayag ni Prosecutor Leila de Lima. Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution. And of course, kung sakali talaga mangyari yan, nadadalhin nila yung mga issues uli. Kasi nakailan na ba silang mga petition? Although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre, kapag meron na nga mga kaso, the House of the panel will be represented by the Office of the Solicitor General. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Defense Panel, pag-aaralan pa ang susunod na magiging hakbang kaugnay sa pagpapasabina ng Senate Impeachment Court sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Para sa kabuang detalye, narito si Luisa Erispe. Pag-aaralan pa ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung pwede o kailangan ba nilang magsumite ng apela sa desisyon ng impeachment court na ipasabina ang financial documents ng bise. Paliwanag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila sigurado kung maaari bang magsumite ng motion for reconsideration dahil wala umano ito sa rules ng impeachment court. Pinag-aaralan pa rin umano ng defense team kung kakailanganin pang umakyat sa Korte Suprema para umapela. Lahat naman anya ito ikokonsulta pa sa Vice Presidente dahil siya pa rin ang magdidesisyon kung nais ba nitong umapela o hindi. Sa ngayon, nirerespeto at tinatanggap ng defense team ang desisyon ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iginiit ng Department of Justice o DOJ na hindi dapat ma-distract ang mga senator judge sa isinasagawang mga investigasyon ng kanilang kagawaran lalo't parte naman ito ng kanilang mandato. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, walang dapat ipangamba ang mga senator judge dahil kung wala namang anumang paglabag sa rule of law ay dapat umusad ng maayos ang investigasyon. Hindi rin tumitigil ang DOJ sa paghahabol sa pananagutan lalo na sa mga anomalyang may kinalaman sa mga akto ng korupsyon lalo't isa sa mga mandato nila ang pagsisilbi ng hustisya. Hindi dapat. Dahil yung paghahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan at ginagalang natin ang mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba about sa rule of law, wala dapat pangamba ang mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence and the investigation na gagawin natin. Ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nanindigan ng Office of the Ombudsman na wala pa silang natatanggap na counter affidavit mula sa kampo ni Senador Robin Padilla at dating Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Ito ang naging pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kasunod ng naging pahayag ni Senador Padilla na nakapagsumite na sila ng counter affidavit kung saan ipinakita pa ng abogado nito ang orihinal na kopya ng counter affidavit. Sagot naman dito ni Clavano na wala pa silang natatanggap na anumang counter affidavit sa kanilang sistema at dahil lumampas na sa deadline ang pagpapasa ng counter affidavit ay tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang nakapagpasa ng nasabing dokumento. At meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. It had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Ang payag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na nasa bansa pa rin ang #1 most wanted criminal na si Charlie Atong Ang. Ito ay kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., base sa kanilang intel ay nasa bansa pa rin si Atong Ang. Mahigpit na rin ang pagbabantay sa entry at exit points ng bansa upang agad na mahuli si Ang. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang pagtugis ng otoridad kay Ang at aktibo pa rin ang 20 million peso reward para sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito. So far, our wanted person, especially the one you're asking, Atong Pam, the last known place na pinunta niya, of course, is matagal na yun, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinondena ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang insidente ng paghampas ng isang tauhan ng China Coast Guard sa ulo ng isang miyembro ng Philippine Navy gamit ang isang bato na gawa sa kahoy sa gitna ng isang komprontasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Philippine Navy Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, idinitalya nito na nangyari ang insidente nang lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard patungo sa nakapwestong barko ng Philippine Navy na BRP Sierra Madre. Ayon kay Trinidad, habang papalapit na sa BRP Sierra Madre ang rigid hull inflatable boat ng CCG, nag-deploy na rin ang Philippine Navy ng 2 rubber boat upang harangin at itaboy ito. Ngunit tumugon niya ang China Coast Guard sa pamamagitan ng karahasan at na nagresulta sa pagkasugat ng Navy personnel at pagkasira ng kanilang rubber boat. Ayon sa opisyal, inuudyokan ng China Coast Guard ang tropa ng Pilipinas gamit ang paglapit na siya namang kanilang inilalakip sa kanilang mga naratibo at mga kinukuha ng larawan. Binigyang diin naman ng opisyal na ang nasabing aksyon ng China Coast Guard ay bahagi ng isang iligal, puwersahan, agresibo at mapanlinlang na mga kilos. Yung ating presensya doon is covered by domestic law and international law. Yung ating barko, yung BRP Sierra Madre, is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Yung ating mga kasundaluhan doon, yung ating mga tropa, are performing their mandate. May regular patrols tayo doon, may regular maritime domain awareness, yung pagmamasid sa mga barko. Yung nangyari kahapon, lumapit yung 2 RIB ng Chinese Coast Guard. Kumukuha ng videos and pictures sa barko up to 30 meters, 20 to 30 meters. So bakit sila lumapit ng ganon? They were provoking us. They wanted to do something. Ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo makaraan ang pinakahuling tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 1, tiniyak ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Trinidad, na patuloy pa ring tutuparin ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa kabila ng tensyon. Mataas yung moral ng ating mga sundaluhan, ng Philippine Navy, Air Force at kasama ng Philippine Army. In spite of what is being done against us, hindi uupa yung ating panindigan. Sapagkat alam natin tayo ay nasa tama sa laban ito. Si AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Nafariete ng Philippine Army bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod ito ng pagre-retiro ngayong araw ni General Romeo Bronner Jr. Bago may talaga bilang AFP Chief si Nafariete ang Commanding General ng Philippine Army. Inanunsyo ng Department of National Defense ang pagkakatalaga kay Nafariete sa otoridad ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi ng kagawaran na si Western Mindanao Command Lieutenant General Donald Gumiram naman ang hahalili kay Nafariete bilang Commanding General ng Philippine Army. Binati naman ng DND sina Nafariete at Gumiram sa pagkakatalaga sa kanilang mga bagong posisyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, hindi tumitigil sa pagpapaabot ng tulong ang pamahalaan para sa lahat ng residente ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na lubhang naapektuhan ng matinding lindol at flash flood. Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao na magpapadala pa sila ng karagdagang family tents at flooring tiles dahil may mga residente na inabandona na ang kanilang mga tirahan dahil sa panganib na posibleng muling pagyanig at maging ang banta ng pagragasa ng baha. Bukod dito, mamamahagi din ang DSWD ng financial assistance at emergency cash transfer sa mga residente upang maisaayos ang mga nasira nilang tahanan bunsod ng tumamang kalamidad. Magpapadala pa tayo ng karagdagang mga family tents because nakita natin yung mga ibang barangay na talagang inabandona na ng mga residente doon yung kanilang mga tirahan. So habang naghahanap ang local government unit ng relocation site for them, pansamantala muna silang naninirahan sa mga evacuation centers, and we're providing more family tents and flooring tiles para po maayos yung paninirahan nila dito sa mga evacuation centers. Kagaya nito. Ng pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Agaran na naging pagtugon ng pamahalaan upang maipahatid ang kinakailangang tulong sa mga sinalanta ng malalakas na lindol at flash flood sa Davao Occidental base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, pinadala ang mga kalihim ng pamahalaan sa pangunguna ni Cabinet Secretary Benhur Abalos upang iparamdam na karamay ng mga apektadong residente ang pamahalaan sa muling pagbangon. Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na maibibigay sa mga residente ang kinakailangang tulong at magagastos ng maayos ang inilaang pondo upang muli silang makaahon at makabangon sa nangyaring sakuna. Punta tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Abad Santos sa Davao. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para talagang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yun ang kabigin-bigin ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng calamity, talagang mabigay natin ng mabilis yung tulong sa kanila.
Ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawak pa ng pamahalaan ang kaalaman tungo sa kabuhayan o K2K program para mabigyan ng karagdagang oportunidad sa skills training, employment at livelihood ang mga nagbabalik bansa na OFWs. Nanguna ang Department of Labor and Employment sa paglagda sa Joint Memorandum Circular kasama ang Department of Migrant Workers, Technical Education and Skills Development Authority at Overseas Workers Welfare Administration kung saan bumuo ng coordinated whole of government framework alinsunod sa mga programa at serbisyo ng mga ahensya. Layo nitong palakasin ang reintegration ng OFW sa pamamagitan ng skills development, competency assessment and certification, employment facilitation at sustainable livelihood opportunities. Kabilang sa mga alok na training programs sa pamamagitan ng K2K ay artificial intelligence and digital skills, tourism and hospitality, healthcare services, agriculture at entrepreneurship. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Magkakaloob ng Nihongo Training ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa Filipino seafarers na nais magtrabaho sa Japan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan na bunga ito ng pakikipagtulungan ng ahensya sa International Mariners Management Association of Japan. Tinatayang nasa 70% ng tripulante sa Japanese-operated merchant ships ay mga Pilipino. Dito mismo sa Seafarer Welfare Center po natin, malapit po sa SM MOA, ay doon po natin gagawin at sa iba pang pasilidad ng OWA itong Nihongo Training. OWA Administrator Attorney P.Y. Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Labor and Employment isinusulong ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaaring mabigyan ng kompensasyon. Ang panukala ay layong tulungan ang mga manggagawa sa bansa mula sa gastusin sa mga sakit. Para sa kabuuang detalye ng balita, narito si Lawrence Tanhoco. Isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagpapalawak ng listahan ng mga sakit na maaaring mabigyan ng kompensasyon upang mas maraming manggagawang nagkakasakit dahil sa trabaho ang makatanggap ng benepisyo. Ayon kay Labor Leader at Employees Compensation Commission member, Attorney Alan Montaño, kailangan ding pabilisin ang pagresolba sa mga claim at gawing mas madali para sa mga manggagawa ang pagkuha ng tulong. Sa kasalukuyan, responsibilidad ng claimant na patunayang kaugnay ng trabaho ang kanyang sakit o aksidente. Kinilala naman ni Labor Secretary Francis Tolentino ang panawagan ni Montaño sa isinagawang flag ceremony ng DOLE. Pinarangalan din ng kalihim si outgoing National Conciliation and Mediation Board Executive Director Maria Teresita Laksamana Cancio na nagretiro matapos ang mahabang panahon ng serbisyo sa DOLE. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Katuwang ang International Maritime Organization o IMO, nagsagawa ang Maritime Industry Authority o Marina ng mga pagsasanay sa mga kinaukulang ahensya, lalo na ang Port Authority kaugnay sa Port Waste Management Plan o PWMP. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Marina Director Emmanuel Carpio ng Marine Environment Protection Development Service, ibinahagi nito na ang layunin ng nasabing workshop ay upang palakasin ang kakayahan at tamang kaalaman ng mga ahensya sa pagtanggap at pagtapon ng mga basura mula sa mga barko. Ayon kay Director Carpio, ito'y upang maiwasan ang polusyon sa karagatan at matiyak ang pagsunod sa international regulation. Anya, napapanahon ang pagpapatupad ng PWMP dahil sa ang plastic pollution ay hamon sa buong mundo. Ayon pa sa opisyal, bagamat malaking bahagi ng marine litters ay ang
nanggagaling sa land-based, mainam pa rin anya na matugunan ang mga basurang nanggagaling sa mga barko na mas mahirap nang linisin kapag nakarating na sa marine environment. Ang pangunahing layunin po ng workshop na ito ay palakasin at kalaman ng kakayahan ng ating mga concerned government agencies, especially our port authorities pagdating sa tamang pamamala ng waste na nagmumula sa mga barko, particular sa pag-develop at pagpapatupad ng Port Waste Management Plan o yung tinatawag nating PWMP. Napapanahon na po ito dahil ang marine litter, lalo na ang plastic pollution, ay patuloy na malaking hamon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang pahayag ni Marina Director for Marine Environment Protection Development Service, Emmanuel Carpio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuhan naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, think before we click. Panawagan sa tamang impormasyon sa social media patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag. Think before we click. Dahito tinpeteng ni Miss Venus Angelay Kasigawat iti Doers Incorporated. May sa reservice iti Philippine Marines ken residente iti syudad ti Batak. Seknan iti panangisir kadagiti impormasyon seknan iti West Philippine Sea. Detiket gapot may sa isuna kadagiti reservice iti Philippine Marines kadwana dagiti sumagmaw na vloggers iti nakapan iti Pag-asa Island itang bulan wenno itay napalabas alawas. Iti kaadda ni Miss Venus iti Pag-asa Island kunana ang nakapinpintas ti Islano sa dinno nga adda dagiti Pilipino nga agnanaed. Adaan da iti pagadalan, hospital ken nadumadumang kangrunaan a pasilidad. Nupay kasta sumagmamano adaras dalaeng a makapan iti mainland iti Pilipinas, gabuta magkikiddan dagiti residente ngaggatang kadagiti masapsapol da iti panagbiyahe met ti barko wenno eroplano ti Armed Forces of the Philippines. Mangipasimudaag nga raramiden ti amin iti puwersa ti Pilipinas asalakniban dagiti Pilipino manipod kadagiti managprovokar agan ganaet a barko nangruna kadagiti mangalap. Kinid daw pay ni sigawat iti biyang ti publiko akitaan ken basaen anay imbag dagiti impormasyon na makitkita iti social media sakbay nga i-share gapotano nariro tina-i-share nga impormasyon ket may ramramanen a mariro dagiti dadduma at tao. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Department of Health sinanay ang mga benepisyaryo ng 4Ps sa CPR upang mapalakas ang agarang pagtugon sa mga emergency. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Sago. Inalawa ti Department of Health Center for Health Development Ilocos ikang runana kampanya suporta iti biag kalpasan ti panagsanay kadagiti benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Programo no 4Ps iti Cardiopulmonary Resuscitation no CPR. Panggap ti programa siguraduan adi kumurang amay sa kamang ti tunggal pamilya ti adaan ti panakamo ti CPR tapno mangipay ti dago sa tulong bayat dagiti cardiac emergency bayat ngor urayan dati sa sangpet dagiti medical responders. Siguro
Sugon kini DOH Ilocos Medical Officer 4 Dr. Magnolia Brabante. Napatag ti panagpunan iti panagsanay dagiti ordinaryo nga umili gapot ti madagdago sa sungbat dagiti aguybuya ket makaispal ti biag. Impaganetget ni Santo Tomas Municipal Health Officer Dr. John Benedict Carbonel ti kinapatag ti kada ti uray may salaeng nga individual anasanay iti CPR iti tunggal sa kabalayan tapno mapapigsa ti panagsagana iti komunidad no panawen ti emerhensiya. Kabayatan na kinuna ti parent leader ti 4Ps ani Jerilyn Gonzales Ballesteros adakkel tulong tinasawa panagsanay gaputa mausar daytoy amang ispal iti biag ti maysa akamang ti pamilya wenno kaaruba no panawen ti panagkasapulan. Nagyaman pa iti DOH ti panagtedna kadagiti beneficiaryo ti 4Ps ti kundaway ang makipaset iti programa. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. National Nutrition Council nagsagawa ng monitoring and evaluation of local level plan implementation protocol sa Borongan, Eastern Samar. Para sa kabuang ulat, narito si Dayan Camplo ng Radyo Pilipinas Borongan. Ang National Nutrition Council or NNC ang Malangpuso nga nagdumarin monitoring and evaluation of local level plan implementation or MELLPI pro Syudad Borongan, Eastern Samar. Ini na sa monitoring and assessment tool nga nagibalwarhan mga implementasyon ngan kay epektibo hiton local nutrition programs. Gina-assess hining kung paano ni papatuman hinapsay hiton mga local government units adton pagpapadangat hiton mga nutrition interventions. Pagkilalan mga mag-upay nga practices ngan sugad man pag-identify ang mga lugar nga nanginginahanglan hin pag-ursa ngan paghatag technical recommendations para mas mapagsagpa itong local nutrition governance. Ang aktibidad din nagtapos in feedback and results nga gintambungan han mga membro han City Nutrition Committee. Han higayon gintagan doon gihapon ang kalangpusan ng syudad. Pagrekognisaran mga good practices ngan pag-identify mga oportunidad para mas mapagsagpa itong nutrition programs ngan serbisyo nga magkakabenepisyo han mga burunganan. Tikang Didia Syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Project Atiman inilunsad sa pampublikong paaralan sa bayan ng Anahawan sa Southern Leyte. Si Ria Mecate ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Gilusad sa Nahawan National Vocational High School sa lungsod sa Nahawan Southern Leyte ang Project Atiman, usa ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpaligon sa pagpanalipod sa kinayahan ug aktibong partisipasyon sa komunidad. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang Project Atiman nga nagpasabot og advancing transformative initiatives for maintaining and nurturing the environment, nagpunting sa usong pagbuwag sa mga basura, pagmintinar sa kalimpyo sa eskwelahan, pagatiman sa kinayahan ug pagdasig sa partisipasyon sa mga tinun-an ug stakeholders. Gitambungan ang launching sa mga opisyal sa lokal nga pagamahanan, DepEd, mga school heads, GPTA officers, kinikanan, ug uban pang makaabag sa eskwelahan. Ang mga proyekto gisugyot ni Teacher 3 o ESO Advisor Raymart Pedelo, isip kabahin sa paningkamot sa tungaan sa pagtukod ug mas limpyo, lunhaw ug malungtarong palibot para sa tanang tinun-an ug komunidad. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mecate para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ria mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mas marami pang pamilya sa Barangay Buluan nakibahagi sa isinagawang Family Health Advocacy Home Partners ng City Health Office ng Cagayan de Oro. Si Theza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Dugang nga pamilya ang giapil sa Family Health Advocacy Home Partners nga gipaygayan sa City Health Office sa Barangay Bulwa, Baguhay pa lamang. Ang upat ka adlaw nga kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo sa komunidad bahin sa paglikay sa sakit ug pag-andam batok sa pag-ulbo niini. Gitadluan usab ang mga pamilya sa 7 ka healthy habits alang sa mas maayo ug luwas nga hunahuna. Nagpadayon usab ang City Health Office sa pagdala niini nga mga klase sa nagkalain-laing kabarangayan sa Cagayan de Oro aron mas mapadali ug mapaabot ang maayong tabang sa mga residente bahin sa serbisyong medikal.
Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kini sa Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat, Teza. Mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Iba't ibang sektor nagkaisa sa pagsasagawa ng cleanup drive sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Nagpadayon sa paghimo og coastal clean-up sa baybayon sa Barangay Kawit, Zamboanga City, diin nagkahiusa ang mga empleyado sa kagamanang lokal, mga kawani sa nagkadaiyang national government agencies, mga partner organizations ug mas daghang residente aron limpyuhan ang nahibiling mga bahin sa baybayon. Gipanguluhan kini sa Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR ug ang maong kalihukan isip kabahin sa padayon nga programa ni Zamboanga City Mayor Kimar Olaso alang sa pagpanalipod og pagpreserbar sa kadagatan. Atol sa cleanup drive, hiniusang gipanghipos o gikuha sa mga partisipante ang mga basura nga nagkatag sa baybayon aron malikayan ang polusyon ug mapanalipdan ang kinaiyahan ug mga kahinguan sa dagat. Padayon usab nga nag-awhag ang city government sa tanang katawhan nga makigbahin sa mga kalihukan sama niini ug makigiusa sa hustong pagdumala sa basura aron mapabiling limpyo ang mga baybayon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lamang po ang isang maiksing paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs na higit pang pagbutihin ang kalidad ng kanilang produkto at serbisyo upang makapasok sa merkado ng Timog Silangang Asya. Sa MSME Summit, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na malaking oportunidad ito para sa mga Pilipinong negosyante, lalo na't ang Pilipinas ang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN meetings. Aminado naman ang DTI na maraming Pilipino ang nag-aatubiling magnegosyo dahil sa kakulangan ng kaalaman kaya't pinalalakas ng ahensya ang suporta sa puhunan at paglinang ng mahalagang kasanayan. Binigyang diin din na ang ASEAN ay may tinatayang 680 million na mamimili kaya mahalagang maipakita ang kalidad at potensyal ng produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Ayon pa kay DTI Secretary Roque, patuloy ang pagtaas ng exports ng bansa na patunay ng lumalawak na oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Kabilang sa nagpapalakas ng export performance ang mga produktong agrikultural tulad ng saging, niyog at ube na patuloy na tinatangkilik sa iba't ibang bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, itinayo na ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA ang 96.7 million pesos na ice plant sa Bulan Fish Port Complex sa Sorsogon. Kapag natapos na ang proyekto, inaasahang mababawasan ang pagkasira ng huling isda at mapalalakas ang food security. Ininspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. at PFDA Acting General Manager Glenn Pangapalan ang proyekto nitong Lunes. Matatagpuan ang fish port sa timog kanlurang bahagi ng Luzon at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga sasakyang pangisda mula sa Bicol, Eastern Visayas, Northern Samar, Masbate, Leyte at mga karatig na lalawigan. May kakayahan ang pasilidad na gumawa ng 60 metric tons ng yelo o katumbas ng 1,200 na bloke kada araw na magsisilbi sa mga mangingisda, fish traders at iba pang gumagamit ng pantalan. Ayon sa Department of Agriculture o DA, makatutulong ang proyekto sa pagpapanatili ng kalidad ng isda, pagpapataas ng kita ng mga mangingisda at pagpapalakas ng fisheries sector sa Bicol Region. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inilatag naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga reformang magpapasimple sa pagbabayad ng buwis at magpapagaan sa pagsunod ng mga negosyo sa tax requirements sa pagpupulong ng Philippine Exporters Confederation o PhilExport sa Parañaque City. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa mga reforma ang pinasimpleng e-BIR forms, digital tin, taxpayer portal at iba pang digital services upang mapabilis ang transaksyon ng mga taxpayer. Sinabi ni Commissioner Mendoza na layunin ng BIR na gawing mas episyente, malinaw at madaling sundin ang mga patakaran sa buwis alinsunod sa direktiba ng administrasyon. Tinalakay din ng BIR ang mga reforma sa tax audit at patuloy na pakipag-ugnayan sa mga negosyo upang mapabuti ang pagpapatupad ng mga polisiya. Sa panig naman ng PhilExport, iginiit nito na mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapalakas ang industriya ng pag-e-export at mapanatiling kompetitibo ang mga negosyong Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ng malaki ang kawang bilang ng mga pekeng salapi sa bansa noong nakaraang taon kahit may naitalang pagtaas ng pekeng polymer banknotes. Mula sa halos 70,000 piraso, bumagsak ito sa mahigit 57,000 o katumbas ng 17.1% pagbaba. Ayon sa BSP, nakatulong dito ang pinaigting na security features ng mga bagong banknote, mas mataas na kamalayan ng publiko at mas mahusay na pagsasanay sa pagtukoy ng pekeng salapi. Gayunpaman, sumirit sa 1,358 ang bilang ng pekeng polymer banknotes noong 2025 mula sa 3 lamang noong 2024, bagamat maliit pa rin ito o 2.3% ng kabuuan. Nanatiling karamihan sa mga nadidiskubreng pekeng salapi ay mula sa tradisyonal na papel na salapi na kadalasan ginagawa gamit ang inkjet at laser printers. Karamihan naman sa mga nasasamsam na pekeng pera ay nagmumula sa National Capital Region at Calabarzon at karaniwang nakukuha sa mga mall, supermarket at palengke. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 21, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 69 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar naman ay kakahalaga ng 47 pesos and 80 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 11 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nasa 82 pesos and 86 centavos habang nasa 70 pesos and 41 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 81 centavos habang nasa 16 pesos and 43 centavos naman ang Saudi Arabian Rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Umalis ng bansa si Alex Ayala nitong Lunes, Hulyo 20 para ipagpatuloy ang paghahanda sa hardcourt swing bilang bahagi ng kanyang preparasyon para sa US Open, ang Grand Slam na gaganapin mula huling bahagi ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Nagbahagi ang Philippine Tennis Association o PHILTA ng video kung saan makitang inihatid si Ayala sa paliparan matapos ang isang linggong pamamalagi sa Maynila. Dito niya tinapos ang ilang brand commitments, nakipagkita sa fans at nakapagpahinga matapos ang kahangahangang kampanya niya sa grass courts. Bago ang kanyang pahinga sa Maynila, galing si Ayala sa matatag na performance sa grass court season. Tinanghal siyang kampiyon sa WTA 125 Birmingham Classic sa Great Britain noong nakarang buwan at umabot sa makasaysayang 4th round sa Wimbledon 2 linggo ang nakalipas. Nakatakda siyang simulan ang North American Hardcourt Swing sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington simula Hulyo 27. Bukod sa singles, muling magsasani puwersa si Ayala at tennis icon Venus Williams sa doubles. Inaasahan ding sasabak si Ayala sa dalawang WTA 1000 tournaments, ang National Bank Open sa Toronto mula Agosto 2 hanggang 13 at ang Cincinnati Open sa Ohio mula Agosto 13 hanggang 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Formal nang lumipat sa Japan si Mike Phillips matapos pumirma ng 2-year contract sa Kyoto Hanaris sa B-League Premier Division, isang kumpirmasyon sa matagal ng pag-usap-usapan matapos niyang mag-opt out sa kontrata ng San Juan Knights sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Inanunsyo ng Kyoto ang deal nitong Martes na tuluyang nagtakda sa future ng 6'7" high flyer mula Lasal na hanggang sa kanyang pag-alis ay itinuturing na top candidate para sa number 1 pick sa darating na PBA Rookie Draft. Si Phillips ang ikatlong Filipino-Asian quota import ng Kyoto, kasunod ni na Matthew Wright at Jamie Malonzo na agad na ibinaba ng koponan matapos lamang ang 5 laro noong nakarang season. Darating si Phillips sa Japan sakay ng momentum mula sa kanyang impressive Gilas Pilipinas stint sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Australia at New Zealand, mga laban na nagbigay sa kanya ng eligibility bilang Asian import sa B-League.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpapalit muli ng liderato ang National University sa kanilang Women's Volleyball Program para sa ikatlong sunod na season. Muling itinalaga si Norman Miguel, ang championship coach ng NU noong season 86, bilang head coach ng Lady Bulldogs para sa darating na UAAP season 89. Kinumpirma ito ng universidad sa kanilang social media post kasama ang pagbati sa coaching staff na sina Regine Diego, Alvin Dumalaog at Juvie Mangaring. Ito na ang ikatlong magkakasunod na taon na may bagong head coach ang Lady Bulldogs at ikatlong pagkakataon din ni Miguel na pamunuan ang koponan. Una noong seasons 81 to 82 at muli noong championship run ng NU kontra UST sa kanyang second stint. Papalitan ni Miguel si Regine Diego na nagdala sa NU sa 10-4 elimination record noong season 88 bago mabigo sa finals kontra De La Salle Lady Spikers na pumigil sa kanilang 3-pit bid. Mananatili naman si Diego bilang assistant coach. Katulad ni Diego, isang season lang din naglingkod ang nauna sa kanya na si Sherwin Meneses noong season 87 sa panahong pinamumunuan nina Belia Bilen at Eliza Solomon ang NU. Sa pagbabalik ni Miguel, inaasahang muling hahabol ang Lady Bulldogs sa Corona habang papalapit ang pagbubukas ng season 89. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinambakan ng UST o University of Santo Tomas Golden Tigresses ang comeback bid ng College of St. Benilde Lady Blazers para makuha ang ikalawang sunod na panalo sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals sa Ninoy Aquino Stadium. Nag-regroup ang Tigresses sa fourth set matapos ang third set meltdown at tinapos ang laban sa 25-22, 25-15, 15-25 at 25-12 upang manatiling walang talo. Bumida sina Angge Poyos, Marga Altea at Avril Bron sa finishing kick. Kumamada si Poyos ng 15 puntos habang nagpasiklab si Altea ng 7 puntos sa fourth set. Nagdagdag si Bron ng 10 markers kahit umabot sa 29 ang error ng UST. Nanguna si Altea sa 6-0 run na may 3 aces para maagaw ang control sa fourth set bago tinapos ng Tigresses ang huling 4-2 spurt. Bumagsak sa 1-1 record ang CSB matapos hindi masundan ang momentum ng kanilang opening day sweep. Pinangunahan ni Mary Grace Borromeo ang Lady Blazers sa kanyang 12 puntos. Susunod na makakaharap ng UST ang Letran habang babawi ang CSB kontra Enderan sa Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumalik si Rodney Santos sa kanyang alma mater matapos italaga bilang bagong head coach ng San Sebastian Golden Stags para sa nalalapit na NCAA Season 102. Kinumpirma ng dating PBA guard ang kanyang pagbabalik kasabay ng panawagan sa kanyang players na laban lang sa gitna ng mahirap na rebuild ng programa. Matagal nang naka-interim si Santos matapos ang biglaang pag-alis ni Tony Tan bago pa man makapagsimula sa trabaho. Tinahak ni Santos ang winless campaign ng Stags sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup at ngayon ay nagmamadaling ihanda ang koponan sa pagbubukas ng season na wala pang 2 buwan ang pagitan.
Hindi inasahan ang pababalik ni Santos na minsang nag-head coach noong NCAA Season 91 kung saan nagtapos ang Stags sa 6-12 record para sa ika-7 pwesto. Ngayong Season 102, susubukan niyang higitan yon kasama ang veteran core na sina Ralph Gabat, Christian Richo at Neil Castor, pati ang promising rookie na si Carlo John Inot. Si Santos ang ikalimang coach ng San Sebastian sa loob ng 4 na seasons habang sinusubukan ng dating powerhouse program na makabalik sa pagiging contender. Kasama sa coaching staff ni Santos ang mga dating PBA players na sina John Ferriols at Win Arboleda, pati na rin sina Louie Empleo at Migo Santos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.